2024. Nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutisa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Na Ano po? Ano po? nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik na lang po. Una dyan, napatawag kami sa Sino po Raffles. ang lumiligaw sa inyo? Si si dating Chief of Staff Nick Torre po. General Torre po. General Nick Torre. Yes po, Your Honor. Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa iyo? Siyempre yung nanliligaw, kumbaga sa babaeng nililigawan, kung ano-ano ang ino-offer, kung minsan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahang loob, lalaki, para lang maibig mo. Anong klaseng panliligaw ang ginawa niya? Una, Your Honor, kinausap kami na pirma ng affidavit na walang bisa namin yung mga sinasabi ni Orly Gutisa po. Ibig sabihin, pinagagawa kayo ng affidavit na huwag ninyong patotohanan Opo, Your Honor. yung mga pinagsasabi Opo, Your na Honor. nauna ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. Pumayag ba kayo? Katunayan nga, Your Honor, matagal kami nagdebating dalawa eh. Simula alas 4 hanggang alas 7. Kaso lang yung apat na kasama ko, napilitan na silang pumirma, gawa nung naipit na po, baka kami ay mapahamak po sa kanila. Mapahamak pong sarili namin po. Sa makatwid, hindi siya nanliligaw, nananakot siya. Yung nanliligaw, malumanay, magandang approach. Pero natakot ang mga ibang kasama mo, nakapirma doon sa kanyang nakapirma, kagustuhan na huwag patotohanan yung sinasabing nauna ni Sergeant Gutesa. Yes, Your Honor. Bali, 5 kami po yung pumirma. Ako yung pinakahuling pumirma. Pero ngayon, sinasabi mo na napapirma ka lang dahil napilitan ka lang. Yes, Your Honor. Pagkatapos noon, ano naman ang pabuya na binigay sa iyo kung meron? Binigyan kami ng 50,000, Your Honor, para sa disturbance namin. Your Pakiulit Honor. nga po, magkano po? 50,000, Your Honor. Yen, Pesos nyo. pesos. Opo. Sino nagbigay? Yung si Annalisa Gaspar po. Yung staff niya doon po. O ano naman ang, bakit nila kayo binigyan? Kayong lahat binigyan ng 50,000 pesos Yes, Your Honor. para manahimik Opo, Your at Honor. wag patibayin o patibayan ang pinagsasabi ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. At saka sa mga sunod na araw, Your Honor, pinatawag naman po uli kami na yung lahat ng cellphone po namin, ibibigay po sa kanila. Sa anong dahilan? Papalitan po ng mga bago po, iPhone po. Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia? iPhone 16. So papalitan nila ng mas maganda. Yes, Your Honor. Alam ninyong dahilan kung ba't nila gagawin yon? Kasi nandun yung mga picture namin, Your Honor, na kasave sa cellphone po namin. O ganun pa lang nangyari, paano kayo nagkaroon pa ng mga litrato Your na Honor, nasama dito sa inyong pinagsamang salaysay? meron po kaming nakasave sa iCloud po namin. O, nautakan mo rin siya, di ba? Yes, Your Honor. Kahit babasagin po yung cellphone ko, pwede ko po i-restore sa isang cellphone po. Pinapatunayan pa ba ninyo yung sinasabi niya sa... Kayo po, Your Honor, pangalan po. Rose Bertopan. Idagdag ko lang po, ito po yung cellphone na binigay sa amin. Pakisabi mo kung anong klase ng cellphone para ma-record. iPhone 16e, 128 GB. Magkano yan sa ngayon? Hindi ko, mga 30 plus siguro, Your Honor. Ano? 30 plus. Hindi sila marunong, 30,000. hindi sila marunong manligaw? Tapos, yes, Mr. President. Chairman, one question. Sir, brand new nung binigay sa inyo. yes, Your Honor. Yeah. May I ask the staff mamaya yung, ano tawag doon? IME. May number yan eh. Pag, IMEI, oo. Your Honor. Try lang natin i-trace baka kung saan nila binili at paano It's our duty here na
na sundin lahat ng ebidensya. So we'll try to do a forensic din. Kahit namin hindi lahat or kung sino hawak yung bago. Tulungan nyo na lang kami kung alam nyo yung sinasabi ko. Sige po. Thank you, Mr. Dagdag ko lang po, Your Honor. Gusto nilang makuha yung dati kong cellphone kasi marami po akong nakasave doon na mga picture. Pero dahil po sa Marines po ako, wise, ibang cellphone po yung binigay ko. Kaya na-save ko po yung mga picture. Sabi nga nila, Mr. President, nagtatalit-talinuhan man ang matching, nauutakan din. Tama? Punta tayo ulit doon sa mga mali-maleta na binibigay ninyo. Dinadala mo... Kanino ba galing yung maleta na dinadala nyo sa bahay at mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Senator Amy Marcos? Your Honor, yung mali-maleta po na binibigay po kay Kong Saldi galing po sa ibang contractor po na nauna po na naimbestigahan na po dito. Na-establish na natin kung ilang beses sa loob ng isang linggo kayo nagdi-deliver at kung ano ang average na bilang ng maleta at yung nilalaman ng mga maleta na yon. Na isang araw nga ay hindi makapaniwala yung isa sa amin na para bang physically hindi po pwede na makapag-deliver kayo ng ganong kalaking halaga at parang gumawa pa siya ng parang time motion study. Imposible ito. Kaya ayaw niya kayong ipatawag dahil hindi siya makapaniwala na yung ganong kalaking pera ay pwede ninyong i-deliver. Naniniwala ba kayo talagang na-i-deliver ninyo ng buong buo yung mga sinasabi nyo na nakasulat dito sa inyong pinagsamang salaysay? Ano-anong lugar? Ano-anong addresses? Isa lang ba ang bahay na pinagdalhan ninyo sa bahay ni Martin Romualdez o may iba pang mga lugar kagaya ng binabanggit nyo rito? Kailangang ma-record po lahat ito. Bagamat ito pong binigay na copy ngayon, ay magiging parte na po ng record ng Blue Ribbon Committee. Your Honor, yung sa kay dating Speaker Martin Romualdez po, nag-umpisa nung umupo si Kong Saldi ko sa chairman ng appropriation, simula September hanggang natapos yung termino niya po, slice ko na lang po. Simula September 2022 sa 14 Nara Street po kami nagde-deliver hanggang 22 to 23 December po. Ano pong address? 42 McKinley Road. McKinley. Pagkaraan ng panahon na yan, saan naman kayo nag-deliver? 2024 po hanggang natapos yung termino ni Boss. Nasa 14 Nara Street na po, South Forbes. Sa Makatwid, 42 McKinley at saka 14 Nara Street. Yes, Your Honor. Ang pinagdalhan ninyo ng mga mali-maleta. Your Honor, doon na po yung pinaka-last na deliveran ng bahay niya po. Oh, pagdating nyo sa mga lugar na yon, kilala ninyo kung sino yung tumatanggap. Hindi naman siguro basta nyo na lang nilagay sa kanyang pagbukas ng pinto, binalibag nyo lang, umalis na kayo. Meron tumanggap sigurado, tama? Yes, Your Honor. Doon sa 42 po, si Mayordoma niya po, si Ma'am Jocelyn po. Tsaka yung iba yung mga katiwala niya po. Hindi po namin kilala. Kasi matagal kayong nagdi-deliver, kaya pati mukha niya nakilala ninyo. Yes, Your Honor. Meron pa kayong binabanggit na Mang Edwin. Hindi ko hindi ko po familiar yung pangalan niya, pero sa itsura kilala ko po. Mr. Chair, mabalik lang dun sa delivery sa Ilocos. Sabi niyo 2022 at balita meron kayong mga retrato. Kung dala ninyo, baka naman pwedeng ipakita ngayon ang mga photo at video kahit hindi pa sinama sa sinumpaang salaysay. Your Meron ba, Honor, Attorney? yung picture lang po namin ni Kong Sandro yung kasi ayaw pa picturean ni Kong Saldi yung maleta po. Pero may nakita akong mga picture, kung pwedeng ilabas na rin ngayon para mapatunayan,
Maraming nakikinig at mga Ilocanong abalang-abala. Bago yon, habang naghahanap si Attorney Baligod, I'll take advantage of the presence of the lawyer of Mr. Saldico, Attorney Rondain, dahil nababanggit naman ang pangalan ng kliyente mo. Pwede ko bang malaman mula sa iyo, Attorney, Mr. kung... Chairman, can we administer the oath? Yeah. Just raise your right hand. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes, sir. For the record, Mr. President, he has taken his oath. Thank you, Mr. President. Attorney Rondayen, pwede ba naming malaman mula sa iyo kung sa ngayon ay nakapag-execute na ng apostilled sworn statement si former Congressman Saldico? Bago ko po sagutin yan, Senador, i-klaro ko lang for the record, no? Okay. Nandito ko, hindi para kay Zaldico, kasi dahil nakatanggap po ako ng mga email nung isang araw na addressed to 7 individuals. For the record, Mark Tiksay, John Paul Estrada, Joshua Cano, John Kirby Pajarilla, Roland Supat, Attorney Sam Buenviale Stroke, Sam Buenviaje, and Arnel Gangob. Natanggap po ito sa office ko, care of sa akin, pero hindi ko kilala ito mga to, hindi ko mga kliyente ito mga to. Pero naka-receive na rin ako ng similar sa PINA in the past. Sumulat na rin ako sa Blue Ribbon na sinasabi ko hindi ko kliyente to. Pero apparently my name is still on the record, so I thought na mabuti na magpakita na ako dito. Mula sa salaysay ng mga inimbita nating mga ex-soldiers, palaging ito yung nababanggit nila ng mga personal executive assistants ni former Congressman Saldico. Kaya minabuti namin na ipatawag din sila. Siguro dahil for purposes of invitation, kinakailangan yung address. Kaya nai-email ka siguro. Siguro ho, naririnig ko na ho yung pangalan ng Mark Tiksay at saka John Paul Estrada, pero hindi ko ho sila kilala personally. Sa kanilang mga salaysay kasi paulit-ulit na itong dalawang ito ang unang-una ay nagbibilang ng pera para ilagay sa maleta. Sila yung sila yung pinagkakatiwalaan ni former Congressman Saldico para sa mga deliveries. Kaya po sila nababanggit. Pero ang tanong ko, dahil kayo po ba talaga ang official na designated na counsel ni former Congressman Saldico? Yes, sir. To the extent that... So, baka naman pwede niyong masagot kung siya ay nakapaggawa na ng isang apostilled sworn statement. Kasi po, ang Blue Ribbon po ay interesado sa kanyang mga formal na sasabihin dito sa harap ng komite, sapagkat alam po natin at lahat po ng sambayan ng Pilipino nakapanood sa kanyang mga video installments ay napakarami pong paglalahad ang ginawa ng inyong kliyente na ayaw pong bigyan ng importansya nung nakaraang liderato. Sa kadahilanan na ito raw pong mga pinagsasabi niya ay hindi naman reduced in writing at hindi naman pinasumpaan o hindi siya nakapanumpa sa isang embahada o konsulada ng ating bansa kung saan man siya naroon sa Europa. Minsan po ay nasabi ko sa kanila na kung inyo pong mamarapatin ay paalam ko sa inyo na tayo po ay nakapirma sa isang treaty na ginawa rin sa The Hague. Ito po yung Apostille Convention na sa ngayon ay nire-recognize at ginagamit na rin po sa mga tuntunin ng ating Korte Suprema. Ang ibig sabihin po nito, kapag si Ginoong Saldico ay humarap sa isang may kakayahang abogadong magnotaryo ng kanyang salaysay at yun ay isa-certify na inapostil, yun po ay parang parang sinumpaan na rin niya sa harap ng ating Philippine Consulate o embahada ng ating bansa. At sa ganon,
tatanggapin po namin yon kahit by Zoom pwede siyang makipag-Zoom para sa ganun mapatibayan po nating lahat yung kanyang mga naunang pahayag sa kanyang mga video messages. Nasabihan ko na rin ho siya dyan nung request ako the first time. Sinabihan ko na rin siya. Sinabi niya na at that time, a few months ago, hindi daw niya prioridad yan. But sasabihin, papaabutin ko ho ulit yung... So sa ngayon po ay wala pa. Wala ho akong alam na meron siyang sworn statement. At maaari po bang mag-request ang komite sa pamamagitan ninyo na kung siya po ay makapag-execute ng isang apostilled na sworn statement, yun po ay tatanggapin namin sapagkat no less than the Supreme Court already incorporated the apostille convention into the rules. I will relay it, Senator. Salamat po, Attorney. Thank you. So, Attorney Baligod, I'm sorry. I'm sorry, Mr. Chairman. May I be excused now since I have nothing to contribute? sige Mr. po. Chairman, may I Baka may tatanong pa. Yes. No, sundan ko lang yung request, no? Yes, sir. Of course, the number one request is kahit by Zoom kasi iba yung nakro-cross-examine or nakakapag-clarificatory Yes, question. Number two, yung apostille. But in the worst case, halimbawa, hindi siya makapagharap sa consulate natin na dahil delikado din yung ano niya, basta't ma-verify lang namin na galing sa kanya. Because para tong isang malaking puzzle eh. At sa isang malaking puzzle, kahit pinakamaliit na pyesa, pag nawala, hindi mo mabubuo. And it will be unfair to the Filipino people kung bubuuin natin ng konti yung puzzle tapos ituturo natin. Di ba? For example, kay Senator Jinggoy right now, di ba? It's unfair na siya ang nasa kulungan tapos malalaman natin lahat pala itong nangyayari. So, Attorney, I know we're both lawyers, so we are officers of the court. So, we'll do our best here. Please do your best then and in search of the truth. I will, Thank you. Senator. Thank I you, promise. Mr. Chairman. Request granted. Salamat Thank sa you. inyo, Thank Attorney. you. Thank you, Senators. Thank you, Your Honors. Attorney Baligod, dito sa sinumpaang pinagsama-samang salaysay, ang ating mga 18 ex-soldiers ay nagbanggit ng mga ilang mga katauhan na sa inyong pagsasalaysay, nakita ninyo, nakasama ninyo, nadalhan pa ng ibang mga maleta. Ang binabanggit ko pong episode na ito ay yung may kinalaman sa pagpunta rito ng binabanggit ninyo na mga ahente ng International Criminal Court or ICC. Sino po sa inyo ngayon na nakaharap sa amin ang merong personal na nalalaman tungkol doon sa pangyayaring yon na may kinalaman sa pagpunta ng ICC sa ating bansa? Pwedeng itaas po yung mga kamay. So, kung sino po yung unang gustong magsalita tungkol sa usaping ito ay malaya po kayo magpag-umpisa. Banggitin lamang ninyo ang inyong pangalan. Your Honor, ako po ulit si Rose Bertopan. December po 2023, unang dumating po ang unang pagkakaalam po namin is bisita po ni Boss Elizalde ko. Sino po? Ang pagkakaalam po namin, sabi po ni Mark Tiksay po sa amin, may bisita pong paparating si Boss ng mga foreigner. Which later on po nalaman namin na mga investigator po ng ICC. Paano po ninyo nalaman na sila ay mga investigador na galing sa ICC? Your Honor, nakita po namin sa TV po, sa yung si Chantal Daniels nag-appear po doon sa TV po. Then siya po yung napicturean ko na ini-escortan po namin dito po. Sino po ang nagbigay sa inyo ng tungkulin na asistihan ninyo yung mga ICC investigators? Paano po nagsimula ang inyong paglilingkod sa kanila? December 2023 po, Your Honor, dumating po sila dito. Then bumuo po ng team, foreigner duty detail po, ang team leader namin.
Yun po. Then sinundo namin sa airport po, then dinala namin sa Setadines, Makati, yung unang accommodation po nila. Paano po ang coordination ninyo? Kailangan ikwento po ninyo, paano ninyo sinusundo, sino ang nagbibigay sa inyo ng utos, paano saan nyo sila dadalhin, saang lugar po nyo dinadala. Kung ano po yung nakasulat dito, banggitin po ninyo for the record. All the time naman po, kasama namin si Mark Tiksay po. Siya po ang assistant po ng mga foreigner po. Then, yung team leader namin po, ang sinasabihan niya kung mayroong mga lakad, then kami po ang nagpo-provide ng security po sa kanila. Sino pa pong mga katauhan ang involved dito sa pagdating ng tinatawag ninyong ICC operations? Ang unang maalala ko po na na-meet po nila ay si Senator Trillanes po sa Dusit Tani. Ang una po nilang na-meet na tao po dito pagdating nila Sino po yung sila? yung ICC po, yung mga foreigner. Nung mag-meeting si dating Senador Trillanes, ka-meeting niya yung mga operators ng ICC, nakita niyo po sila? Yes, Your Honor, kasi nung paghatid namin doon sa closed door meeting po kasi yun sa Dusit Tani, si Senator Trillanes po yung sumalubong sa mga foreigner. Sir President, if we can get the date later on and then request from that hotel their CCTV footages. So, as Senator Lacson always says, dapat sundan yung ebidensya. So, hindi ko na ulit-ulitin kasi baka makapaghanda yung iba eh. But take note lang ng staff natin, may binanggit silang detalye at kaya nating sundan sa ebidensya that will either prove or disprove yung sinasabi ng ating mga resource persons. Thank you, Mr. Chair. Salamat po. Meron kayong binabanggit sa parte ng inyong sworn statement na meron pang kinalaman hindi lamang si dating Senador Trillanes, kasama pa rin si dating Congressman Saldico at si dating Speaker Martin Romualdez. At meron kayong lugar na binabanggit kung saan sila nagkikita. Pwede ba ninyong ikwento ito? Pagkatapos po noon, nakamiting po ng mga foreigner po sa Dusit Tani si Senator Trillanes. Mga ilang araw po, na-meet din po ng mga foreigner, sina dating Speaker po Romualdez, si Boss El Saldico, sa townhouse po. Then kasama rin po si Senator Trillanes doon. Unit 9, townhouse sa may Makidli po. Dito sa parte ng inyong salaysay ay dinetalye pa ninyo yung inyong daily routine detail. Hindi lamang bilang driver, merong security, meron kayong team leader. Masyadong detalyado ang pagkaka-explican nyo rito. Ibig sabihin talaga, may nakatutok na driver, team leader, security, para sa operators ng ICC. Napaka-importante nilang mga tao na dumating sa ating bansa. Alam ba ninyo kung ano ang pakay nila? Meron bang nagbanggit sa inyo kung bakit ganun na lamang ang pagpapalaga at ang importansyang ibinigay ni Senador Trillanes, ni Saldico at saka ni former Speaker Martin Romualdez? Nung una po, wala po kaming idea na Pagkaraan, may idea ka na. yes po, basta ang sinabi lang sa akin noon, sir, mag-provide kami ng security kasi bisita po ito ni Boss Saldico. Meron kayong binanggit na maleta patungkol dito sa operations ng ICC. Ikwento ninyo kung paano nag-operate ang maleta dito sa mga tauhan ng ICC na nagpunta sa ating bansa. Your Honor, ako po si Bernard Tube. From Horizon po, nag-advise po si Boss, magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta. Doon sa Makati po. Sa, Bibili kayo ng US dollar. Yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Perbank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. 50 to 60 million pesos ipapalit nyo sa US dollar. Yes Anong po. bangko sa Makati?
Per bank po yung building, Your Honor, 146 sa Salcedo. Hindi siya bangko, sir. Parang money changer siya sa... Di ko ma-identify kung ano po yung room sa taas kasi marami po, isang beses lang po kami nag-deliver. So, hindi nyo alam kung bangko o money changer? Money changer po siya, sir. Kasi through contact po yung kailangan pumasok doon, sir. Kasi malaking halaga po yung pinapalit namin, sir. After nun, sir... Alam mo ba ang dahilan kung bakit hindi sila dumaan sa bangko at sa money changer na lang dumaan? Siguro, sir, sa laki din ng figure po, sir. Hindi lamang yun. Yung pinaka-importante. Bakit hindi sa bangko siya dumaan? At dumaan siya sa money changer? Para hindi po matrace, sir, na ganong Ayun. malaki. After that, sir, palit na namin ng piso to dollar. So, isang maleta na lang po yung kapalit. Binaba namin sa van. Then, Kanino nyo binigay? After po nun, sir, binalik namin sa Horizon. Ang narinig ko po, sir, ibibigay po to kay speaker. Yun na po siguro yung ka-meeting nila Kong, Senator Trillanes po. Doon na po yung po. Kasi kung pinalit mo ng dollar, gagamitin ng hindi Pilipino, di ba? Kasi tayo, ang gamit natin, sarili nating pera. Tama ba yun? Yes, Sir Honor. Marami kayong mga litrato dito sa inyong pinagsamang salaysay. Sino ang kumuha sa inyo dito sa mga taong operators ng ICC na inyong pinatitibayan na talagang nagsidating dito at inyong inistima at dinala sa mga lugar na kung saan sila magpupulong at ang ipangayata ay sinusundo pa ninyo ang mga taong kakausapin nila base dito sa pagkakaintindi ko sa inyong paglalahad dito. Tama ba? Yes, Your Honor. Ako po yung kumuha ng mga litrato, Your Honor. Yung mga taong kakausapin nila sa araw-araw base sa schedule na inyong inilahad dito sa inyong salaysay. Si Mark Tiksay po yung may contact, Your Honor, ng mga ka-meeting po nila. Pero nakikita ninyo kung sino yung mga taong sinusundo ninyo na kanilang kakausapin. Yes, Your Honor. Ilan ang mga taong nakausap nila magsimula nung pumunta sila rito hanggang sila'y matapos ng operation at sila'y nakauwi? Nung unang dating po nila ng December 2023, Your Honor, 2 beses lang po yung activity na ginawa nila. Yung na-meet po nila si Sunny Trillanes, then yung pumunta po sila sa townhouse. Then bumalik po sila October 2024, Your Honor. Then doon na po namin nakita ang sunod-sunod po na activity namin doon sa Maidas kasi yun po ang ginawa nilang venue po ng investigation, Your Honor, ng mga foreigner. Nakita po namin doon ang mga